yung early to mid ng lineup ng RSG. And excited na rin ako makita kung paano naman i-utilize ang Matilda. Parang lahat ng Matilda players natin dito, paiba-iba din ang timing, no? Yun yung nakakatawang tignan. Alam nating malakas yung Matilda. Alam nating kaya niyang gawin ang lahat na pwede mong hingiin sa kanya. Pero iba-iba pa rin ang timpla ng ating mga manlalaro. Pasok na tayo sa Land of Dawn for Game 4 of RSG versus AP Bren. Mukhang magkabila ang start ng ating mga junglers. At ito ata yung bagong skin ni Akai, yung Halloween, ang cute. Oo, ang cute. Oo. Nakita naman natin ngayon, saktong-sakto na nga lang din. And kanina napansin ko dun sa index natin na parang nagkabaliktad ngayon yung strength ng RSG and AP Bren. RSG naman early to mid. AP Bren naman, sa late game talaga bubomba yung draft na ginawa rin nila. But definitely may pangsagot sa early to mid din kahit papano. But for RSG, syempre kailangan natin asahan yung mga early rotations dito nila live. Oh, big shift yun sa playstyle na papakita ng AP Bren. And looking at the MPLPH milestone, right away, number 7 na ngayon si Light para sa all-time assist leader. Sinurpass na niya si Eto Max na nagkaroon ng napaka-emosyonal na moment kahapon nung sila'y na-eliminate sa playoffs. Sana okay ka lang dyan, Captain Eto Max. Oh, interesting yung ano na yun, yung stats na yun, by the way, or trivia. Kasi si Light, pag tinignan mo yung KDA niya talaga, hindi ganun kataas. Kasi yung plays niya is as much as possible. Sasaluhin niya lahat ng mga skills, tapos saka dadating yung mga kakampi. Oo, napitas na pa ata si Flap TZ doon sa may bandang ibaba. Early game damage coming in from Nats and Irad na mukhang hindi siya level 4 the moment na lumabas ang turtle na to. Ang aga nilang umatake doon. But definitely going back to what Chantal have mentioned, kumbaga siya yung welcoming committee. Muna Saluhin ng niya lahat. RSG. Siya munang sasalubong, siya maghahanda. Ihahain niya na lang sa mga members niya. Maganda yung paghain niya if ever man maya-maya lamang kasi mabibigyan niya talaga ng spotlight yung iikutan niya. But the problem is, ang AP Bren, marami rin silang pwedeng pangsagot. Siyempre, with the motivation roar from Owen as well. Oh, wala pa ng mga Minoan Fury pero Nats still level, level 4 na. Sakto. Pero mukhang saktong-sakto si Flap ngayon ang behind. Look at the healing. Inurasan niya na to. Nandyan yung dragon form. Dalawang dragon ang nakikita natin with the IMU with few. Kyle TZ is the next target habang yung turtle sinisimulan, tinaagaw pa rin naman ni Ira sa pinakagilid. Nagkakagulo lahat. Sumali na rin siya dito sa tandem nila Aqua at Light. Pero mukhang sila pa rin na makakalamang dahil nailayo lang nila sa objective ang side ng AP Bren. Ganyan talaga ang galawan ng Makunats pero makakaisa pa nga siya. At si Ogwen ay mapapa-flicker palayo. Kyle TZ! Ako sinalubong pa at sakto Aqua will get the kill. Ito na yung sinasabi kanina ko ng importance ng isang XP laner bago tayo mag-start sa laban kapag lagi ka nauuna sa teamfight. So nakita natin na si Nats, okay, mag-clear lang ako ng minion wave, magle-level 4 lang ako. Tawagin ko na agad ang aking dragon, tapos mag-zone out na ka ng mga players at hindi pa natapos doon dahil mas pinalayo pa niya yung mga players ng AP Bren. So again, ang strength nila is early to mid, yun ang kanilang kinakapitalize. For AP Bren naman ngayon, kailangan ingatan nila si Westside Killa na si Super Marcos sa top. Kailangan talaga maalagaan dito si Clint dahil yan ang magiging win condition nila the moment na pumasok na tayo ng mid to the late game. Looking at the player gold, mas mayaman pa sa gold laner si Nats. With all the kills na meron siya ngayon, 2-0-1, XP laner killer is real. Grabe si Nats dito, no? Hindi niya lang pinapatayan makunat siya. It's Nats Entertainment and definitely not on his watch na pwedeng magwala doon si Flap TZ. Oh, and ito yung nakakatakot sa Yuzong, no? Alam natin na oo, makunat, mataas din yung damage, pero nagsiscale din kasi ito ng napakaganda mula early to the mid-game. So talagang hawak ng RSG ang kalamangan ngayon with a 1k gold lead. Looking at the items, Chantel, may napapansin ka ba dito? Definitely para dito sa ating marksman, magkaiba kasi sila ng kit. So Legion Sword, tapos more on attack speed na may live spell bump, yung life steal rather, yung dito sa Bruno. So probably haaskos yung una niya i-build. So more on ano na lang dito, skill set na magmamatter para sa ating dalawang gold laners. And by the way, gusto lang sabihin para dito sa ating mga roamer. Ay, wait lang, si Nats. Ito na naman. No! Ito yung sinasabi ko kanina, not on his watch eh. Inoorasan niya lagi tuwing nandyan agad si Flap TZ. Tapos parang tuwing activated ang petrified nito ni Nats, Pero naghahanap talaga siya ng kill. At ngayon, mukhang mapaparetry pa ata si Idol doon sa kanyang purple at walang retry para sa turtle. Give kaya nito, knowing na pabalik pa lamang si Flap TZ, RSG, sisimulan na ang pangalawang turtle ng larong ito.
Maganda yung hiding spot dito nila Nats. Unahan na naman nila dito sila Owen at Few. Habang si Irad makakakuha ng libreng posisyon dito sa pangalawang pagong. Sobrang confident na ng RSG ng moment na yun na makukuha nila yung turtle kasi hindi na nila sinamahan dito si Irad. And by the way, kaya din natin tinawag na Makunats. Si Nats, dalawang hero yun. Before, it was Esmeralda and Yuzhong. Itong performance nga na to, isa to sa mga dahilan kung bakit. Oo, tignan mo naman yung 1v1 tumatakbo si Pakito. Pero sa taas, magkakaroon naman ng 4v4. Irad, nasa may bandang likod natin. Nont ang isa. Kyle Easy, dumidepensa pa rin. Ang ganda ng heavy spin na ipit, pero Aqua there with the nether realm. Pilit naman siyang sinuzono dito nila Oga. Nandyan yung konting dabog, pero kita ba naman yung stay na meron din si Irad. Maliligtas with a guiding wind. AP Bren, hindi sila nagtagumpay sa setup na yun. Sobrang alinis 4-0 ngayon para sa side ng RSG at alam nila dito yung prowess din even for Eman. So activated na yung kanila XP lane. Yun naman focus tayo sa may goal lane which is very very effective for RSG ngayon. So parang merong switch on. Sabi nila okay naka-on na yung ilaw sa may baba. Naka-on na rin yung ilaw pag nag-turtle team fight. Doon naman tayo kay Eman. So makikita natin na si Eman na hindi pa naman ganun kalaki ang kanyang kalamangan pero haasgos kasi minsan sa Bruno lalo na kung early to mid game goods na yun eh. Nakatayo ka lang naman tas sasaluhin mo lang yung bola. Hayaan mo na yung passive mong mecha legs. O kumbaga, i-shoot mo na lang yung ball. Oo. Antayin mo na lang dumating sa'yo. Katulad na lamang nila at delivery kay Kyle TZ. Si Kyle TZ mapipilitan gamitin yung ultimate pang disengage and imagine ngayon libre na makakabante muli ang RSG. Nats going in with the Dragon Forms. If you ngayon mapipilitan gamitin yung Gold Order Netherrealm pero basag pa rin yung Tori nila sa gitna. Ginamit niya yung Black Dragon form para i-zone out ang mga madla mula AP Bren. Pero sa baba, may exchange naman Salubungin pala yung yata. Pakito. Crossmap play lamang ang ating nakita doon at mukhang ang huling turtle ay paglalaban ngayon ng AP Bren. Light, iniilawan ng daan sa may bandang ibaba. Magko-contest kaya ang AP Bren dito? Speaking of contest, actually pwede sila mag-contest pero hindi nila pwedeng i-force for a team fight. Not unless mabigyan na nila ng space dito si Super Marco. Kasi isasama na nila si Super Marco. Although nandiyan kasi si Nax, medyo delikado si Super Marco sa mga gantong posisyon. And delikado rin kasi hindi nila nakikita kung nasa si Aqua na ngayon kakabanggit ko pa nga lang, hinihiwalay siya ni Kyle TZ. Irad will still get the turtle. Ang ganda ng pagpasok to nila Owen. Pero wala sila mapipitas ni isa. Mukhang sila pa yung mapipitasan dahil hindi na nga siya papauwiin pa. Dito ni Eman Irad with the thought. Super Marco is down. View getting down na nga lang din pero makakatakas. Flap TZ on the other hand. Going for cross-map plays pero meron pa ring Nats na nakabantay sa kanya. Napakaswabing rubber band play para dito kay kumparing Aqua. Pinitik niya yung rubber band tapos dumiretso yung kanyang Shadow Stampede nung moment na yon. Talagang really on point and for RSG right now, get early to mid game, why not? Wag na natin payagan dito yung AP Bren na makahabol. Tsaka doon natin makikita ang kagandahan ng isang Matilda. Akala natin tapos na yung laban na yon, pero nakahanap ng angulo si Light. Isang magandang guiding wind para dito kay Nats at pati na rin kay Irad at na-continue pa nila underneath the turret ang labang iyon at dahil sa mga magandang desisyon at magandang micro ng RSG, may lamang na sila na 4,000 in this game. 1 minute bago lumabas ang ating pinakaunang Lord. AP Bren ngayon ang nalulugi. Mukhang nangangamoy Game 5 ang seryeng ito. And that's 6-0 ang total kill score ni Imagine. Nakita naman natin maganda yung pasok ni Ogwen to be fair dun sa Minion Fury. Pero ang problema kasi dahil nga sa guiding wind ni Light at ni Aqua with the Netherrealm, sobrang nanoneutralize yung situation. And the answer to that, ano nga ba or sino kailangan mag-step up for AP Bren? Oh, alam mo, pag iniisip ko yan, parang kailangan lahat at this point because 6-0, a perfect game so far for RSG. Mukhang after that game loss, bawing-bawi sila ngayon. Kyle TZ, delikado. Taunted na nga lang siya dito. Ginastos na rin pati yung ultimate. Pero si Light, sabi niya, hindi. Kailangan ko lang naman bigyan ng vision kung nasaan yung iba pang mga members. Kasi if ever mag-jump in sila, they're not really that ready. 4 yung nakaabang sa kanila. Lord, 10 segundo. AP Bren, ibibigay ba nila to? Mataas yung Lord control ng AP Bren. Nakita natin kanina 47 versus 37. Pero kasi pag ganito ka lamang yung katapat mo, medyo mahirap. Although parehas naman sila ng, actually, delayed pa nga si Kaltisi pagdating sa level. So, damage sa retribution, definitely it's gonna be Irad on the upper hand. Kasi level 12 versus sa level 11. At mabilis na rin kasi kahit si Eman dito nag-force na rin for a Lord take for the team. Grabe.
Ang tapang na rin doon ni Light, imagine, kahit na si Kyle Tizzy pa yan or si Few, mag-isa siyang sumusuong sa gera. Oo nga, and, level 1 Lord by the way, secured para sa Raiders. Pero nakaisang tore naman, palalim na ng palalim. Talagang ayaw tigilan ni Flap TZ. Kung hindi niya nasapak yung dragon, sinapak niya yung bahay ng dragon. At saka kung nagkataon na dumating dito yung ilaw ng dragon, medyo delikado kasi wala lang circling eagle kanina si Light. Pwedeng pinilit yon ng side ng RSG. So may kita natin damage dealt 32,612. Oh, kompleto para dito kay Nats. Now for AP Bren, ang kinagandaan sa composition nila ngayon, again, late game was around 7.2. Ang pinaka pang counter nila sa late game is yung may mataas na total heal ngayon, which is Ogwen. Oo. Kasi yung Minowan's Fury, pang pigil, stop the fight. Oo. Yung Minowan's Fury niya. Parang Stop the car. emergency button Stop yun the eh. car! Stop the car, pero stop the fight ang isisigaw dito ni Ogwen. Kaso, hindi pa rin sila titigilan dito ng RSG kahit magdabog or sumigaw siya dun sa pinakagitna. Lalo na more on pang-initiate talaga yung gustong battle plan dito ng RSG. Imagine mo, no, hindi pa nga nakakaasi ang AP Bren. Naghahanap pa rin ng isang kill. At nandito na nga sa top lane, ang Lord at yung Dragon ay pumasok na sa kuweba ng mga bees. Pinipilit na lang ikulong dito. Isa-isa nila pinapatanggal at tinatanggal yung mga HP bars dito for the side of AP Bren habang si Ira naman medyo napalalim. He will be taken down by Super Marco. Pero look at Aqua. Oh! And that's going down. It's a double kill for Super Marco. Madedepensahan pa rin naman nila to. Tapos ay successful defense. In fact, a winning fight. Inip turret man ay nawala para sa AP Bren. Crucial yung kills na yun, pakiramdam ko. Ikaw ba? Sobrang crucial, sobrang crucial. Yung trapping recoil dito ni Super Marco naging malaking factor din. Sakto na medyo eskinita. Yun yung gusto most of the time ng isang client kapag malalapit din yung pinakakatapat mo. So ito yung sinasabi natin, late game kasi ang gustong gawin ng AP Bren. Kailangan lang nila dumepensa, patagalin yung laban. At kung mapapansin nyo, yung item din dito ni Super Marco is really on damage, physical attack. Kasi nag-build na rin siya ng kanyang Blade of Despair. And I think this is the best case scenario for AP Bren na majority ng kills, in fact, all of the kills ay napunta sa gold laner. Kung nasa RG ka in a perfect world, lahat ng kills ay nasa marksman mo para lock item na agad in 8 minutes. Definitely, that's the best case scenario. Kumbaga, di ba? For AP Bren ngayon, nakakabawi sila because of the skirmish. Nakakuha ng tore, nakakuha ng space, and as well as napansin ko kanina, si Super Marco, nakakuha siya ng isang sitwasyon na talagang aayon sa kanya sa isang eskinita na yon. Yun yung tipo na kahit gusto mong isolated ang damage ng isang Super Marco Clint, mukhang mapapalaban din ata si Flap dito. No? Pinunggulang ni Light, kamusta ka? At sinapak siya ni Flap TZ. Huwag niyo pong gagawin yun sa totoong buhay. Pag kinamusta ka, sagutin niyo lang ng matino. Oh, okay lang naman ako dito, best. Wag ganon, wag ganon. Sa real life pwede handshake. Sa real life, handshake lang, walang sapak. Pero mukhang Lord ay sisimulan na nga ngayon ng RSG, hinila na ni Irad. Kinamusta niya si Lord at ayan na, sinaksak siya. Huwag niyo rin po gagawin yan. Pwede fist bump. Fist bump bump. pala. Ay, naku, nag-heavy spin agad. Ang aga nun, Chantel! Oo. Pero actually, medyo malalim din talaga si Open na moment na yun. If ever man, kung ganun yung nangyari at hindi ginamit niya heavy spin, ipipilit pa rin kasi talaga ng RSG kasi nandun din si Aqua. So mag-make sense din yung ginawa ni Mikael TZ. Parang ang call nila dito, sige gamitin ko na yung heavy spin. Depensa na lang tayo kasi nung nag-try naman sila makadepensa, doon nakakuha ng 2 kills si Super Marco. Look at this, all objectives secured on the side of RSG. Lahat ng pagong, lahat ng Lord at napakarami ding tore para sa RSG. Ang linis ng kanilang laro, kaya tingnan natin ang item builds nila. Halos lock build na. Dito ang Bruno, kailangan na lang niyang tanggalin ang pantalon. Oo, kailangan na niyang dito. Kailangan niya na muna magpahinga kasi pag tatagal ka ng pantalon, it's time. Para time to- maging seryoso na. hayahay. Hayahay na, nasa bahay na. And para sa mga kulang ang konteksto, yung pantalon ay yung Steel leg plate. Steel leg plates. na binibuild kadalasan kapag ayaw mong masaktan sa laning phase. Ibig sabihin mabigat yun, steel kasi yun. So pag tinanggal mo, tapos ka na sa training mo. Malarakli ang galawan. Oo, nakita din natin yan sa Dragon Ball Z. Oo, Tapos na ang leg day. Pati sa Jujutsu Kaisen, may ganyang moment din. Na Tama. Lahat na lang ng mga collab na kulang na lang, pati si Hello Kitty ay may training art. By the way, na-miss ko yung Hello Kitty emote, pero yung RSG emote ang lalabas at si Nats ay papasok na. Andito na naman si Nats, pero humahanap lang siya ng isang target. Flap easy on their uneven. Ogwen makakakuha ng isang maganda seta, pero nandiyan pa rin naman yung clutch nether nila Aqua. Count easy with a heavy spin pan disengage, pero si Ira di dapat na din sila Few. Namuntik na nga lang din mamatay, pero buti na nga lang din meron siyang
ginaya dito na IMU Netherrealm. But on the other hand, RSG, they learned their lesson. Hindi sila masyadong lumalim. Hindi man lang nakaisa na inhib turret ang RSG. Ito na yung sinasabi natin kanina na counterplay na chance for AP Bren na isang magandang pasok with No One's Fury. Actually, medyo delikado pa ngayon. And RSG really have to commend the discipline. Dahil nila delikado pag pinilit pa nila gumawa na play. And this time around, nag-aantay lang sila na may isang lumagpas doon sa proximity ng Torre at hindi sila nagkamali doon. Laptizi is down. Susunod pa yung Torre at mukhang ang AP Bren ngayon magsisi-atrasan. Kailangan nila mag-regroup, mag-rethink ng strategy. 30 seconds para kay Flap TZ. Isang cart ang natitira para sa RSG pero may malaking wave sa mid lane. Endable na ba ang call? Ito na ang Dragon ni Nats. Andito na naman sila, papakita ang gilas, RSG with the Raiders trying to finish the